Praise God. At tayo pong muli ay narito sa ating gawain, sa ating prayer meeting. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. O dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Salamat po Panginoon sa gabing ito na kami po muli ay nakatipon-tipon sa gawain ito. Lord, na kami po Panginoon makapagpanalanginan at matututo ang iyong salita. Hallelujah, Panginoon. Na ang bawat aming mga tenga, spiritual mind, spiritual ears, sa Father God, Lord, ay iyong buksan po, Panginoon, ng lahat po, Panginoon. Yan. Ang ating topic for tonight ay pinamagatan po natin press in prayer. So, mababasa po natin dito sa Luke 22 verse 39 to 44. Ito po yung Jesus bago po yung kanyang yung crucifixion. So, the garden before the cross. Amen. So, yan, medyo maliit pala. Ayan. Kita naman po po. Sige, Luke 22 verse 39 to 44, sabay-sabay po natin basahin. The prayer in the garden, 39, coming out, he went to the Mount of Olives as he was accustomed, and his disciples also followed him. When he came to the place, he said to them, pray that you may not enter into temptation. 41, and he was withdrawn from them among the stone's throw, and he knelt down and prayed, saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. 43, then an angel appeared to him from heaven, strengthening him. 44, and being in agony, he prayed more earnestly. Then his sweat became like great drops of blood falling down to the ground. Amen. So, ang ating pong Panginoon ay muli pong pumunta sa Garden of Gethsemane, sa Mount Olives. So, sabi nga dito, he was as he was accustomed. So, kailan po ba yung first time na pumunta ang ating Panginoong Hesus dito? Yun po yung first time yung triumphal entry. Kung matatandaan po natin, yung journey towards Jerusalem from the Mount of Olives. So, ano po yung pangalawa? Yung sa tatawag nating the Olivet Discourse. So, yung Jesus sat with his disciples teaching about the future, the end of times, at saka yung kanyang second coming. So ito na po yung pangatlo. So the Garden of Gethsemane. So sabi nga daw po, ano nga daw po yung the word Gethsemane means? Sabi nga daw po, ito daw po yung oil press. Yan. Makikita po natin. Yan. Jesus went to the Mount of Olives to pray. Gethsemane means oil press. Sabi nga, ang Gethsemane daw po ay a place of crushing that produces oil. So makikita po natin dito sa larawang ito. Yan. So meron po malaking bato at meron po yung gilingan o igikan ng olives. So habang ginigiik daw po yung olives, ano po napoproduce daw nito? Yung olive oil, syempre po. So, ano pa daw po yung mga yung mga bagay na kailangang giikin or kailangang grapes, 'yun tama, may sumagot, grapes. Tapos ay ano po produce noon? Syempre, wine. So, ang una po yung sa olives, tapos nagiging olive oil siya. Yung sa grapes nagiging wine siya. So, iba naman pong sa ibang mga bagay, anong kailangan ng pressure para magkaroon ng Yan sa diamond po, tibo pa. Bago daw po ma-form yung diamond, kailangan na matinding pressure. Sa atin po, sa mga instruments natin, yung mga gitara po natin, yung mga string, hindi naman siya tutugtog ng kailangan din ng pressure, di po ba? Para makapag-produce ng magandang ayun, magandang tunog, yun po. Para So, ganun daw po. So, dito nga po, the Gethsemane is yung actually means oil press. Pero sabi nga daw dito po, ayun. Sige po. The place of pressing. Sabi nga, verse 39 to 41, Jesus chose the place of prayer. So napaka-importante po nitong place na ito, the
Garden of Gethsemane. He walked into pressure, not away from it. So kung makikita naman natin, talagang naghihinagpis ang ating Panginoon dahil sa matinding kanyang dinadala. Yung kanyang hinagpis. Yun. Sabi nga dito, breakthrough often comes through pressure. So sabi nga, the oil press of the soul, signifying a place of great inner pressure. Ito daw po yung Garden of Gethsemane. At saka ito daw po ay a place of surrender, representing the surrendering of one's own will to God, and a place of intense agony, symbolizing that the mental and emotional anguish Jesus experienced. And sabi nga, ito daw din pong garden na ito ay the garden of prayer and betrayal. Used to specifically define sa scriptural context po. Sabi nga, it is where the place olives are crushed so the oil can come out. And sabi nga, tonight, Jesus was being pressed. Yun. Sabi nga po, Jesus chose the place of pressing. Sabi nga, hindi daw po ito basta random lang na pinili ng ating Panginoon. Meron daw po ito symbolically na itinuturo sa atin. Sabi nga, Jesus intentionally went to the place of prayer, to the place of crushing. Sabi nga, sa atin po, marami pong marami po sa mga tao ang ayaw ng pressure. Sino nga namang may gusto ng pressure? Nakaka-stress, po? Yan. Sabi nga, ang iba nga po ay tinatakbuhan po ito. Pero walang hindi nawawala. And marami din po ang nagko-complain sa pressure na nararanasan natin. Lalo ngayon sa mga sitwasyon na ito. And nagdarasal din po tayo na sana mawala na tong pressure na ito. Tanggalin na ito. Bakit ako pa? Yan, pag minsan ng karamihan sinasabi ng iba. Bakit ako pa yung napili para makaranas ng ganitong pressure? Pero anong ginawa ng ating Panginoong Hesus? Hindi siya lumayo sa pressure na ito. Hindi siya lumayo dun sa kanyang pinagdaraanan. Pagkos, anong ginawa ng ating Panginoon? Mas lumapit pa siya. Yun. He walked straight to it. Bakit? Kasi naunawaan ng ating Panginoon ang isang bagay. The greatest breakthrough, sabi nga, often comes through the greatest pressure. Amen. Sabi nga, the weight, verse 42. Father, take this cup from me. Yung sinabi ng ating Panginoon. Kasi sino nga nang gustong cup na yan? Ano pag sinabi natin yung cup, yun yung wrath of God. Yun sinutukoy dito sa cup na ito. Jesus was honest. Real prayer is pouring, not pretending. Sabi nga, naramdaman ng ating Panginoon yung bigat. Alam ng Panginoon, naramdaman ng Panginoon lahat ng mga sakit. He felt all the pain. And naramdaman din niya yung paparating na suffering. Amen. Sabi nga, even ang ating Panginoong Hesus, hindi siya nagpretend na malakas siya. Pagkos anong ginawa niya? He prayed. He was honest in his prayer. Kinausap niya ang ating Diyos Ama. Sabi nga, napaka-importante nito sa bawat isa sa atin. Sabi nga, real prayer, sabi nga, is not pretending. Kung totoo tayong nananalangin, hindi dapat tayo nagpe-pretend. Kita ng ating Panginoon kung ano nararamdaman natin. Kausap natin siya, wala tayong maitatago sa Kanya. Sabi nga, real prayer is pouring. Dapat binibigay natin lahat. Sabi nga, hindi naman natin kailangan maging act strong sa harapan ng ating Panginoon. Bigay natin yung lahat ng nararanasan natin. Maging totoo tayo. Sabi nga, kahit sabihin natin sa ating Panginoon, talagang hindi naman natin kaya Lord, mahirap ang lahat. Maging tayo, honest sa ating Panginoon.
Then, surrender. Ano sinabi ng ating Panginoon? Di ba sinabi kanina, if kung matatanggal mo yung yung cup na ito sa akin. Pero sinabi ng ating Panginoon, in immediate sa verse 42, not my will, but yours be done. Sabi nga, ito po yung pinaka-turning point dito. Sabi nga, ito po yung total surrender. Full surrender unlocks victory. Sabi nga, not partial at hindi selective. Full surrender. Wala kang iniwan. Naging humble ka sa ating Panginoon. And this is where the victory begins. Full surrender unlocks the victory. Sabi nga, bago ipako ang ating Panginoong Hesukristo, before the cross, there was a surrender. Hindi naman basta dumiretso ang ating Panginoon at pinako sa krus. Dito pa lang, He surrender everything. Before any miracles, sabi nga po, there was a submission. We submit and we will experience the miracle of God. Sabi nga, bago naman talaga maging olive oil, there was a crushing. There was a pressing. Yan. Imagine mo, makikita mo lang kung magsisigaw lang talaga yung mga olives. Makikita mo natin kung paano ginigiik yun eh. So, ganun din sa atin. Before the oil, there is a crushing. Napaka-symbolic din nung sa pressing dun sa Matthew yung matatanda niyo sa Matthew 21 verse 44. So whoever falls on this stone shall be broken. So ano po ba yung nag-fall dun sa stone? Sino ba yung lumapit sa stone? Yan. Ang ating Panginoong Jesus. So ganun din po tayo. Whoever come to the stone, sino ba yung nire-represent ng stone na yon? Sino ba nire-represent ng rock? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kung sino man lumapit sa rock na yon, he will be crushed, but he will be transformed. Sabi pa nga po dun sa John 12 verse 24, unless the grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. So kailangan yung butil, yung seed ay makaranas. Sabi nga, ano yung tawag doon? Yung seed to die. Matuyo siya, maging masira siya, makawala siya doon sa kanyang sa comfort zone niya, sa shell niya. Yan. So ganun din po yung sa olives. So kailangan siyang makrush bago makapag-produce ng olive oil. Amen. Tulad po natin, earnest prayer. So verse 44, he prayed more intensely. So napaka-intense po ng prayer ng ating Panginoon. Sabi nga po doon, the description, sweat like drops of blood. Deep prayer brings powerful breakthrough. Sabi nga, the Bible says, being in anguish, he prayed more earnestly and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ito po yung deep prayer. Amen. Sabi nga, hindi lang po ito basta casual prayer. Hindi lang daw po ito yung basta mabilis lang. Ito talaga yung yung talagang nakikipag-usap ka ng taimtim at talagang yung intense. And this prayer that costs something. Prayer with tears and prayer with intensity. And ito daw po yun yung prayer with full surrender. Amen. Bawat isa po sa atin, gusto po siyempre ng powerful result. Pero paano po natin makukuha yun? Hindi lang basta sa casual prayer. So if we want something greater result sa ating prayer, we need to have intense prayer. Pero ano pong ginagawa nung iba, nung karamihan sa
Hindi po dito. Ano lang po yung basta, ano lang yung shallow prayer. Pero gusto ng malaking result. Amen. Gusto ng ng malaking kasagutan sa ating Panginoon. 'Yon. So sabi nga, we need to be earnest in prayer. Intense. So pinakita po sa atin ng ating Panginoon dito that the powerful breakthrough comes from a deep prayer, the earnest prayer. Strength in prayer. Amen. Dahil po sa panalangin ng ating Panginoon, sinagot, ano po yung Verse 43, an angel strengthened him. The Bible says, an angel appeared and strengthened him. Sabi nga, kung makikita po natin dito, strength comes during prayer, not before. Amen. Sabi nga, pray first, strength will follow. Kasi hindi po natin kaya. Tao lang po tayo. Ang magbibigay lang po ng kalakasan sa atin ay ang ating Panginoon. Sabi nga, bawat isa po sa atin dito gustong magkaroon ng kalakasan. So, para po tayo magkaroon ng kalakasan, mag-pray po tayo. Sa ating pong kahinaan, sa bawat isa po sa ating kahinaan, we pray. Kung meron man tayong confusion, we pray. Kung meron man tayong yung mga dinaramdam, we pray. At kung nakakaranas tayo ng pressure, hindi lang dito, sa trabaho natin, sa lahat ng bagay, sa mga nangyayari dito, sa mundong ito, manalangin po tayo. We pray. And God will give us strength. Sabi nga, because prayer is where heaven meets your struggle. Amen. Then, the oil. The olives are crushed to release oil. So, yung na-discuss po natin kanina. Jesus was pressed. Obedience came out. Your pressure produces anointing. So, pinapakita po dito, example po ng ating Panginoon, ano daw po, obedience. When Jesus was pressed, obedience comes out. Surrender. At dahil po dito, obedience and surrender, ano po nangyari? Nagkaroon po tayo ng salvation. Sabi nga, ang bawat pressure daw po natin, nararanasan sa buhay na ito, hindi po ito pointless. Alam po ito ng Panginoon. Ang gusto lang po kasi ng Panginoon, idulog natin ito sa Kanya. Sabi nga, God is producing oil sa bawat isa sa atin. Makikita po natin ito sa atin nung nakakilala po tayo. The anointing, yung character po natin na nabago ng ating Panginoon, the power and intimacy with Him. Sabi nga, but it only comes when you stay in the place of prayer. Hanapin po natin yung Garden of Gethsemane sa buhay natin. So kapag tayo po mananalangin ng intense prayer, go to sa one place na wala pong distraction at idulog natin sa ating Panginoon kung ano may mga nararanasin natin sa buhay. Pagkaroon tayo, sabi nga ng personal na pakikipagniig sa ating Panginoon, pagkaroon tayo ng yung parang yung normal na parent and son or daughter na communication sa ating Panginoon. So, amen. And lastly po, sa ating conclusion, sabi nga po, go to your Gethsemane. Bring your burdens to God. Choose surrender over resistance. Amen. So, yun po. God bless po. Sabi nga, don't run from pressure. Bring to God. So, sa bawat isa nga po na kung meron man tayong dinadalang mabibigat na dalahin ngayong gabing ito, surrender natin sa ating Panginoon. Sabi nga, maaaring ang bawat isa pagod, maaaring ang bawat isa ay may matinding pinagdaraanan. Surrender everything to God. Amen.
So let us pray. Heavenly Father, thank you, Father God. Tonight, yes, Father God, Lord, we surrender to you, yes, Father God, Lord. Katulad po ng aming Panginoong Jesucristo sa Garden of Gethsemane, Lord, hallelujah, we bring our burdens to you. Our fears and our struggles, hallelujah, Panginoon. Lord, mahirap man po ito, but we don't want to run in our pressure in our life. And we want to bring into you in your presence, hallelujah. Lord, na turuan mo rin po kami, Panginoon, to pray deeply, yes, Father God, Lord. Hindi namin kaya, pero Panginoon, nandahil sa iyo, Lord. Hallelujah, Panginoon. Teach us to surrender fully, hallelujah. Sabi mo nga, not our will, but yours to be done. Lord, patuloy mo kami palakasin ang bawat isa sa amin, pati sa lahat na nakakapakinig nito. Lord, meet us in our place in prayer. Lord, sabi nga po, let the oil flow in our lives, the oil of your spirit, the oil of obedience, and the oil of transformation. This is we pray in Jesus' name. Amen.